Sinamahan nga pala natin ang ating kasama na bumili ng Toyota Innova E 2021 model dito sa Davao. And napakaganda naman talaga ng nabili nilang family car. Syempre, i-review natin yan. Roll intro. Ito na ngayong nabili ng sasakyan natin sa kasamahan natin, no? Toyota Innova E 2021 model, manual transmission. So, simulan natin ang pag-review sa sa physical niya, no? So, dito sa kanyang front, makikita nyo ito, may dalawa siyang ilaw for high and low. Then, ito, may silver chrome siya dito, no? Naka-winglet lang siya, no? Aftermarket accessories. Then, sa baba, andyan yung kanyang signal light at saka yung kanyang auxiliary light or fog light. Sa gitna, anyan yung kanyang front grills na mayroong Toyota logo sa gitna. Same din dito, ano. Okay, so yung kulay niya pala is red, ano. And then dito sa gilid, ito yung kanyang mirror. Naka-integrate na ang kanyang signal light. Ayan, so yung door handle niya kulay itim, same din sa upper portion ng sasakyan. So naka rain visor na pala siya, no? Ayan. Dito sa likod, ito ang kanyang itsura. So yung kanyang tail light, halogen pa din. Yung kanyang reverse light, tapos merong Toyota logo sa gitna. And then dito naka-emboss yung 2.8 E variant for Innova. So pasensya na kayo kung medyo madumi kasi galing sa ulan ng sasakyan na ito, no. Dito sa gulong pinalitan na yung original na mags niya talaga. Yung sukat niyang ng gulong is nasa 225 by 65 rim size 16. Transporter yung brand ng gulong. Same din sa likod. Ayan. So naka drum brake yan sa likod, tsaka sa harapan naka disc brake. So ito na nga yung susi para sa Toyota Innova E variant natin, ano. So pasok tayo sa loob. Okay, so unlock lang natin, ano. So ito yung itsura ng door handle sa driver side, ano. Ito yung lock natin, open and close. Dito yung mga buttons natin sa apat na windows. Then yung adjust ng side mirror. Meron tayong cup holders dito, tsaka ilaw sa pagbukas natin sa door. Pagpasok natin, ito yung itsura ng kanyang upuan. So I think naka-fabric lang ito, ano. Ayan, so by the way, yung upuan niya nare-recline, ano, at saka na-adjust forward saka backward. So pasok tayo. Ayan. So close lang natin. Backward lang natin. Ayan. So ito yung itsura ng steering wheel natin, ano. So naka-urethane ito. Ito yung buttons for audio control natin, yung Bluetooth connectivity, and dito yung display para sa natin sa display, TFT display. So on lang natin, ano. Ayan. So ito yung itsura ng dashboard natin. Paandarin ko lang, Ayan. So, ito yung itsura ng dashboard natin. Hindi siya TFT display. Kumbaga, white lang ang kanyang ilaw display. Andyan yung mga icon natin for passenger seat belts, saka parking brake. So, analog siya. And then, dito sa gitna, meron siyang a little display digital regarding sa aircon, no? Temperature outside. Then, let's take this dito sa gitna. Andito yung kanyang time, analog digital display. Andito yung kanyang hazard. Then ito yung 7-inch na display. I think hindi siya TFT, no. Very basic lang ang kanyang display. Etong head unit natin na 7-inch display is pwede siya pang Apple CarPlay, saka pwede din sa Android, ano. So explore lang natin konti itong display niya. Ito yung kanyang menu. Ayan, so meron siyang via Bluetooth settings, meron siyang for auxiliary,
And then dito, meron siyang forward and backward na buttons. Meron ditong sa power, volume up, volume down, saka menu. Dito, pwede tayong mag-insert ng auxiliary. Ayan, kung makikita nyo. Meron din siyang for USB. Okay. So, I think yun lang yung basic na info dito sa head unit display natin. Ayan, so turn on natin yung aircon. Dito sa baba, no, andito yung mga aircon controls natin. Ayan, dito sa below, dito yung mga buttons for passenger airbags. Nga pala, yung airbags natin, meron tatlo, no? Dito sa passenger, sa driver, saka dito sa bottom portion ng driver side. And then, meron din tayong 4 traction control na buttons. So dito medyo maluwag yung may space dito. Merong USB control dito, 12 volts. Pwede tayong mag-charge dito. And then ito yung transmission natin. So manual ito, manual transmission, 5th gearbox. And then dito meron tayong bottle cap. And then dito meron tayong armrest. Pwedeng lagyan natin ng kahit anong documents, ano. Andito naman sa passenger side, meron parang mini refrigerator, kasi pwede tayong maglagay ng soft drinks dito para ma-maintain natin yung temperature ng soft drinks. Dito sa baba, meron tayong cabin. Pwede tayong maglagay ng mga documents dito. Okay. So mostly yung dashboard niya is made of hard plastic, ano. Ayan. So very basic pa yung itsura, hindi pa nilagyan ng may-ari ng mga accessories, ano. Dito naman sa passenger side, meron tayong windshield control, so lock. And then of course yung ano natin, seat belt. Meron ding ditong hawakan, ano. Dito naman sa ibabaw, of course dito yung side mirror natin. Meron ditong lagayan ng shades natin. Of course meron tayong dalawang dome light. Yan. Okay, so dito naman meron tayong sun visor. Sa driver side na merong vanity mirror. Close lang natin. And then same din dito sa passenger side. Merong sun visor na merong mirror. Okay, so sa space test naman, medyo maluwag siya, no? Ang height ko nga pala is nasa around 5'6.5" or 5'7". So ang laki pa ng space dito. So I think kung height mo is nasa mga 6 na, medyo na-recline pa siguro to. Naka fully adjust na yung space ko dito, ano. Pero okay naman siguro kung matangkad ka. Kasya pa naman yung tuhod mo dito. Hindi naman siya ganun ka siksik, ano. Hindi naman siya ganun ka gipit. Dito pwede tayong maglagay ng cup. Ayan. And then dito sa ilalim, meron tayong dito sa fuel opener, no. Diyan, open lang natin. Bubukas yung dun sa tip. Okay. And then dito naman sa kabila, ito yung sa trunk natin. So try natin i-open yung kanyang makina. Tingnan natin. Sa makina nito, meron itong 2.8 liters turbo diesel engine, 4-cylinder, 16 valves, dual overhead cam, with a maximum power of 172 HP and maximum torque of 360 Nm. Of course, naka Euro 4 compliant ang makina. Okay, so tingnan natin anong itsura sa likod niya, ano. Ayan. Okay, so ito yung third row seat natin. Meron siyang headrest dito. Of course, pwede nyo siyang i-insert dito sa gitna. Ayan. Ayan, insert nyo lang, ano. Then balik natin. Okay. So kasya ata dito dalawang adult, no. Pero kung may kids, pwede namang insert dito sa gitna. Ayan. So paano natin ma-maximize yung space niya? Pwede natin siyang itupi, ano. So kulang natin dito. Ayan. Tapos ganyan. Meron siyang lock dito, ano. Ito. Pwede natin ito siyang i-kabit dito sa hook. Ayan. So kung pwede na tayong maglagay ng kahit ano dito,
So kung nabitin pa tayo sa space, pwede nating itupi ito. That's it. Ayan. Then kunin natin to, sabay i-hook dito sa rack. Ayan. Okay, so yung space cargo natin na maximize na natin. Anyway, pwede nyo rin yung itupi yung sa second row seat kung nakukulangan talaga kayo sa space. Para ma-maximize, pwede nyo yung itupi, ano. Ayan. So, madami na kayong malalakay dyan, mga master, ano. Okay, so it's time para i-feel natin yung road test, kung ano yung masasabi natin, ano. Okay, let's go. Okay, so it's time para i-test drive natin itong Toyota Innova E variant 2021 model. So, let's go. So, currently naka-Primera tayo. Ayan, so naka-parking brake. Okay, so sa Primera pa lang, ang ganda na ng bitaw ng kanyang clutch, ano. So by the way, yung makina pala nito is naka-turbo diesel. So 2.8cc engine. So obviously, malakas talaga yung makina nito. Di 4D, yung makina ng mga van, yung pampasahero na van, ano. Okay, so naka ano tayo, Tricera kwarta. So ang ganda pa rin ng bitaw ng clutch, smooth na smooth siya, no. So by the way, yung suspension nga pala nito, napakaganda din ng laro, ano. Yung suspension nito sa harap, naka coil spring siya, double wishbone, tapos sa rear is naka ano siya, left spring. Ang ganda ng ano, laro ng suspension niya, no. One thing I like dito sa Innova is napakalaki ng compartment niya. Ang luwang. Sa first row, second row, up to third row, ano. Compared sa ibang sasakyan, medyo masikip na siya, no, for 7 to 9 seaters. And by the way, kung bibili kayo ng Toyota Innova E manual transmission 2021 model, I think sulit pa rin siya, no. Kung i-compare natin, kung i-compare natin up to today na ano, generation ng mga sasakyan. Kasi napakasulit niya kasi pampamilya na siya. Ang daming pwedeng masakay sa sasakyan, tapos ang luwang. When it comes to power talaga, hindi ka mabibitin dito sa Toyota Innova, no. And currently naka 4th gear tayo. Doon pa rin yung power niyan, even sa 5th gear. Mafe-feel mo pa rin yung ano, power niya. Ikot tayo ng konti. Yan. So shoutout nga pala sa may-ari ng sasakyan na to, no. Si Sir Howard Pacquiao, kasama yung hot na girlfriend niya, si Justin Ansano. Thank you sa pagpapahiram ng Innova, mga sir, ma'am. Ayan. So wala na akong masasabi kasi ano, kung pampamilyang sasakyan lang yung pag-uusapan, I think yung lahat ng features na hinahanap ng isang ano, driver, nandito na talaga sa Toyota Innova. Napakasulit niya, budget meal talaga siya. So I think nandito na lang ang vlog natin. So kung may mga comment kayo regarding sa Toyota Innova E, o anong experience nyo, comment nyo lang sa comment section, ano. So hanggang dito na lang, kita-kita sa sunod na vlog natin, and ride safe po sa ating lahat.